Hello mga kaguro! Ano nga ba ang marapat na ituro natin sa homeroom guidance? Isipin na lang natin ang dapat matutunan ng mga bata para sa linggong iyon na swak sa napapanahong pandemya at magamit hindi lang ngayon pati sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ito ang ating mga most essential learning competencies sa homeroom guidance at ang mga maaari nating ituro mula rito. Para sa unang linggo, cite ways to accomplish the assigned task. Ang ating maaaring aralin mula dito ay ang mga paraan kung paano maisa sa katuparan ang mga itinalagang gawain o assigned task. Dito tatalakayin kung ano-ano ang dapat nilang isaalang-alang upang matapos ng maayos ang assigned task. Una, pag-aralan at intindihing mabuti ang panuto. Pangalawa, planuhin ang susunod na hakbang upang makamit ang mga nasa rubrics. Pangatlo, isa-isahing isagawa ang mga gawain sa tulong ng mga learning facilitators o ng inyong pangkat. Pang-apat, magkaroon ng wastong pag-uugali sa pagsasagawa ng itinakdang gawain, maging matyaga, pasensyoso, masipag, magalang, masayahin, o positibo. Pangalawang linggo, make a daily schedule. Ang ating aralin, maaaring paggawa ng pang-araw-araw na schedule. Sa unang baitang, maaaring isa-isahin na lamang ang mga gawaing marapat na tapusin sa isang araw. Maaari ring gumawa ng listahan na marapat na matapos sa bawat araw. Halimbawa, una, paggising sa umaga, kinakailangan ng bata na ligpitin ang higaan pagkatapos manalangin. At pagkatapos, kumain ng agahan at tulungan ng nanay sa gawaing bahay katulad ng pagwawalis o paghuhugas o pagliligpit ng pinagkainan. Pagkatapos, tulungan si nanay, maaari na siyang sumagot sa modules at maligo o pagkatapos maligo. Maaaring pagkatapos nito pwede na siyang maglaro o tumulong sa pagdidilig habang nakikipagkwentuhan kay nanay at tatay hanggang siya ay matutulog na pagkatapos magdasal sa gabi. Maaari ring magbigay ng kwento bago ang talakayan at pagsusunod-sunurin ang mga gawain ayon sa schedule nito sa araw na iyon. O maaaring magbigay ng mga gawain at papiliin ng mga bata ng mga dapat gawin sa araw na iyon. Huwag kalimutang isali ang schedule sa araw ng pagsisimba. Pangatlong linggo, identify the people who can help in taking care of oneself and others. Ang maaaring aralin dito, mga taong makatutulong sa iyo upang alagaan ang sarili at ang iba. Dito maaari mong papiliin ang mga bata sa listahan ng mga tao sa paligid at tanungin kung papaano sila makatutulong upang alagaan ka at ang ibang tao. Kagaya ng mga magulang na siyang nagbibigay ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang mga doktor na mangangalaga sa kanilang kalusugan. Ang mga guro na magtuturo ng tamang gawi sa pag-aalaga sa kanilang sarili. Ang mga pulis o kapitan ng barangay na mag-aalaga sa kanilang kaligtasan o ang mga tindera na magbibigay ng kanilang pangangailangan at marami pang iba. Ika-4 na linggo, share experiences and attitudes relevant to protecting oneself and others at home and in school. Ang ating aralin, aking sarili, pangangalagaan ko. Dito naman, ipabatid natin sa mga bata na kahit maraming tutulong sa atin o sa kanila para maalagaan sila at maprotektahan, sa araw-araw, may mga dapat pa rin silang isagawa para sa sarili nila at sa iba.
Kahit may mga magulang sila na magbibigay ng kailangan nila, may mga doktor at kapitan o pulis na gagabay rin sa kanila, marapat lamang natandaan nilang kailangan rin nilang sumunod sa mga pinatutupad, mga bilin, at mga babala para sa kanilang kapakanan. Maaaring gumawa ng kwento na kung saan ipakikita na kailangan niya ring maging malinis, manatiling malusog, alamin ang dapat isagawa lalo na ngayong panahon ng pandemya, malaman ang mga protocols at isagawa ito at maging maalam sila sa mga nangyayari sa paligid dahil ituro natin sa kanila na ligtas ang may alam. Ikalimang linggo, identify the different ways of solving problems concerning oneself and others. Maaaring talakayin dito ang mga paraan kung papaano lutasin ang mga suliraning kinakaharap. Natutunan nila sa nakaraang pag-aaral ang kanilang tungkulin upang pangalagaan ang sarili. Hindi maiiwasang nagkakaroon ng problema o suliranin sa bahay, paaralan, o sa kanilang pamayanan. Ang mabuti dito ay matutong humanap ng paraan upang malutas ang suliraning ito. Dito, maaaring talakayin na hindi pa man nagkakaroon ng suliranin ay naaagapan na ito upang hindi na lumala pa o para hindi na magkaroon pa ng problema. Una sa bahay, upang hindi na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ano ang dapat na mamayani sa bahay? Pagmamahal, pagsunod sa utos o bilin ng mga magulang, paggalang sa nakakatanda, at pagbibigayan. Sa paaralan naman, dahil nasa bahay sila na nag-aaral, ngayon kinakailangang makinig pa rin sa bilin o panuto ng guro at sundin ang mga sinasabi ng mga nagtuturo sa kanila sa bahay. Sa pamayanan naman, upang maiwasan ang suliranin, kinakailangang sumunod sa pinatutupad ng pamahalaan o ng mga pinatutupad sa batas. Upang hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga kapitbahay, halimbawa, kalaro o kaibigan, kailangan din ang unawaan, paggalang at pagbibigayan. Mabuting dito talakayin ang mga mabubuting gawi upang maiwasan ang pagkakaroon ng suliranin dahil matatalakay sa ika-6 na most essential learning competency ang mga halimbawa ng kung paano lutasin ang kakaharapin nilang mga suliranin. Ika-6, solve problems concerning oneself and others. Ang ating magiging aralin, aking suliranin, aking lulutasin. So dito natin tatalakayin ang mga paraan ng paglutas sa suliranin. Halimbawa sa bahay, nagalit ng nanay dahil sa may nagawang kasalanan. Ano ang gagawin? Sa pag-aaral o sa paaralan, hindi alam ang sagot sa tanong ng guro. Ano ang gagawin? O kaya naman nasira ng kaibigan ang bagong biling laruan ni tatay. Ano ang gagawin? Dito, magbibigay ng mga suliranin na maaaring makaharap ng mga bata at makapag-isip sila ng mga paraan upang malutas ang mga ito. Maaaring gumawa rin ng sariling kwento upang umpisahan at maging gabay ito sa magiging talakayan ng hangarin ng aralin. Ika-7 linggo, identify good and bad things for others based on the golden rule. So ang magiging aralin natin dito, gawin sa iba ang nais mong gawin ng iba sa iyo. Dito maaaring magkaroon ng kwento tungkol sa batang hindi marunong magbigay, sinasabihan ng mabaho o madungis ang mga kalaro at ayaw niyang makipaglaro dito.
Tinatawanan ng mga kaklase na nagkakamali sa pagsagot sa tanong ng guro. So dumating ang panahon na nakalimutang ilagay ng nanay ang baon niya at wala rin siyang makain sa recess. Pero binigyan siya ng tinapay ng bata na sinabihan niyang mabaho. Isang araw dumalo rin siya sa isang party ng kaklase at hindi siya isinama sa laro. Hanggang sa ma-realize ng bata na mali ang kanyang ginawa at marapat na siya ay magbago. At ang ikawalong linggo, analyze good and bad things for oneself and for others. Ang ating pwedeng maging aralin dito, mabubuting ugali, ikauunlad natin. Talakayin ng mga mabubuting ugali para sa ikabubuti ng sarili at ng iba at ang kahihinatnan ng mga batang may masasamang gawi. Maaaring magkaroon ng isang pagsasanay, ilagay sa tamang pangkat ang mga mabubuti at di mabubuting kaugalian, at ibigay nila ang kanilang kuro-kuro na maaaring maidulot ng mga ito. Pagkatapos magbigay rin ng halimbawa ng kwento tungkol dito. Hayan, ito'y aking suhestyon lamang. Maaaring palawigin o gamitin o magsilbing gabay lamang upang mas mapabuti pa ang ating pagkukonceptualize ng ating mga ituturo. Maraming salamat! Hanggang sa muli!